Hindi pinagbabawal diyan na bawal kang kumain, bawal kang magtrabaho. Hindi yung sinasabi niyan bawal kang magtrabaho. No? Dapat po balance nun, di ba? Dapat balanse. Kasi, again, no, inalin tulad ni Paul, yung commitment ng isang minister sa isang soldier. Pero hindi niya sinasabi dito specifically no, na bawal kang mag-work. No? Bawal kang mag-work sa iba. Kasi nga, kasama yun sa utos ng Panginoon na mag-work, uh, provide mo yung pangailangan ng mga ano. Imagine mo si Paul, no? Ito si Paul mismo. Sasabihin ba ni Paul kay Timothy yung hindi niya ginagawa? So, kung si Paul ay hindi siya hypocrite, kagaya ng marami, hypocrite, mag-uutos siya ng isang bagay na mismo siya rin ang gumagawa. So, ano ba yung ginagawa ni Paul? He works with his own hands. Pero, no, sinasabi lang ni Paul sa kanya, yes, I'm working with my own hands. Pero, nakita mo ba na masyado akong natubili sa business, sa paggawa ng tent para hindi ako makapunta sa mga dapat kong pantahan? Hindi. Hindi naging hindrance yun. Hindi siya natali doon. Yun yung ibig sabihin dito. Hindi siya natali doon sa kanyang ginagawa sa labas, no? Pero nakapaglingkod pa rin siya sa Panginoon. Which reminds me, no? Kung gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon, hindi mo pwedeng hindi piliin yung trabaho mo. So, kailangan lagi nasa isip mo yan. Kung papasokin ko itong trabaho na ito, makapag-serve pa ba ako sa Panginoon? Yun. Hindi yung, may trabaho na, yes, at last. Di mo na inisip, paano yan pag nag-work ka dyan? Anong mangyayari sa pag-serve mo sa Panginoon? Hindi naman lahat ng trabaho gano'n, pero nga, maging choosy ka. Maging picky ka sa tinatanggap na mong trabaho kasi alam mo na nagsiserve ka pa rin sa Panginoon. So, huwag kang matatali sa trabaho mo, no? Sa affairs of this world.